Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa 2026 na ginaganap po ang prayer and fasting na kailangan po natin talagang manalangin sa pagharap natin sa buong isang taon na naman ng ating ibibigay sa ating Panginoon upang maganap yung mga gusto niya at gusto rin natin na kalooban niya ang masunod. Kung ano yung pwedeng mangyari sa loob ng isang buong taon na ating paglilingkod sa Kanya, ang ating pagmiministry sa Kanya. Dito, nakapaloob dito ang lahat ng verse para sa pag-aayuno natin upang makita natin ginagawa ito hindi lang sa ngayon, kundi sa buong paglikha ng ating Panginoon. Ginawa na itong pag-aayuno sa bawat nanampalataya sa Kanya, sa bawat naglilingkod sa Kanya. Ginagawa po ito sa panahon ng pagbubukas ng mga gawain sa Panginoon. Sa unang taon ng January, katulad nito ng January 19, ito ay unang araw ng prayer and fasting na laging namin ginagawa. Sige po. Tayo muna po ay manalangin at pagharap natin sa Panginoon. Pero ako po ay hindi kalugod-lugod na makapaghayag nito, pero pinahintulutan po ng mga leaders na ako ay ayuno o makapanalangin na itong unang araw na ito na magawa ko ito bilang paglilingkod sa Panginoon, bilang isang puso sa Panginoon. Sige po. O dakilang Diyos, aming Ama, maraming salamat po sa buhay at kalakasan na iyong pinagkaloob, lalong-lalo na sa church ng WCM na humihingi rin ng panalangin upang matugunan yung lahat ng gagawin at mangyayari sa loob ng isang taon na ang Diyos ang masunod, ang kalooban mo po ang masunod. Maraming salamat po, o aming Ama, sa umagang ito. Naway sa paglapit po ng aming church, tugunin mo ang lahat ng aming daing at panalangin, Panginoon. Sa pag-aayuno na ito, ay makita mo kung gaano yung puso mo at puso ng bawat isang nananampalataya dito, Panginoon. Panginoon, dalangin ko po, linisin mo po ang mga puso namin. Dalangin ko po na ito'y talagang makita mo na naglilingkod ang bawat isa at may isang katawan at ang ikaw po, Panginoon, ang nakatingin dito sa bawat puso namin. Maraming salamat po. Yung kalooban mo po ang masunod, yung mga pangako mo po, yung foundation mo, yung word of God na hinahayag ng bawat isa, nagsishare. Maraming salamat po. Yung kalooban mo po ang masunod. O aming Ama, dinadalangin po namin sa iyong makapangyarihan, sa iyong banal na espiritu, sa iyong pangalan, sa iyong matamis at dakilang pangalan, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. So magandang umaga po sa ating lahat. Dito po, babasahin ko muna po yung ating pagtutugunan ng pag-aayuno natin bilang ito po yung verse na kinuha po sa 1 Chronica chapter 4 verse 9 hanggang 10, 9 to 10. Sige po, basahin muna po natin yung dalawang verse na yon. Doon po tayo huhugot ng ipagpe-pray natin sa ating church. Sige po. Si Jabez ay higit na pinararangalan kaysa sa mga kapatid niya at tinawag sang Jabez sapagkat ang kanyang ina ay pinanganak siya sa sobrang sakit at si Jabez din ay nanalangin sa verse 10. Si Jabez din ay nanalangin sa Diyos ng Israel o kung pagpapalain siya palawakin ang kanyang lugarin o teritoryo kung tawagin. At kung makakasama mo ako, sabi ni Jabez, ingatan mo ako sa masasama, ingatan mo upang hindi ako magdusa, hindi ako
magsakit, at dinggin mo ako, aming Diyos, sa panalangin ni Chavez. Nandito po yung pagpupuri ni Chavez sa kanyang panalangin at yung request niyang granted. Kumbaga yung request niya ay napakalaki. Hindi lamang sa pangsarili niya. Purihin at pasalamatan ng ating Panginoon. Sige. Paano po natin po ang unang tinutukoy po natin dito kung paano po ginagawa ang pag-aayuno natin sa church. Ang una po ay yung buhay ni Chavez, kung siya'y nanalangin, kung ano po yung point na aral na makukuha kung paano siya manalangin, kung paano yung buhay niya ay makapagpapabago ng buhay. Dinidinig pala ng Diyos na ang panalangin ng bawat isa, ang bawat katulad ng buhay ni Chavez, na dinidinig ng Diyos ang kanyang mga panalangin at pinagpapala sa kanyang mga salita. Yun ay talagang ni-request niya sa Panginoon ng buong buo. Kaya dito makikita natin yung discipline, structure, boundaries, at yung pagpe-pray ng may disiplina. Siya po ay nananalangin, siya po ay nagtitiwala sa Diyos, na kailangan talaga na humingi ng tulong sa Panginoon, at nagtitiwala din siya sa mga salita niya at salita din ng Panginoon, na makapangyarihan ng Panginoon sa mga panalangin na maipagkakaloob at makapagpapabago ng buhay ng bawat isa. Yan po ay buhay ni Chavez na sa maiksing 2 verse lang, pero gusto ng Diyos na mapalawak yung kanyang buhay. Sapagkat dito makikita yung kanyang structure, yung kanyang boundaries kung paano manalangin, yung kanyang aral na makukuha na sa pananalangin niya mas matutupad dahil makapangyarihan ng Diyos. Matutupad kung paano nananalangin ng may hangganan, nananalangin ng may limitasyon. Kasi ang Diyos, hindi natin kayang limitahan. Ang Diyos ay hindi natin kayang hangganan. Pero ang Diyos ay walang hanggan, walang limitasyon. Pero tayo, kailangan maglagay tayo ng boundaries, maglagay tayo ng limitasyon na hindi lamang para sa sarili natin, kundi sa lahat ng nakararami, sa lahat ng uri ng tao, sa lahat ng uri ng pamilya na nananampalataya sa Kanya. Dito makikita natin yung sharing ng bawat isang mananampalataya. Kung paano hinahalimbawang nananalangin si Chavez na mapalawak pa yung kanyang teritoryo o maganap sa kanyang buhay yung mga hinihingi niyang pagpapala sa Diyos. Halimbawa ng kung saan siya humihingi ng pagpapala, ngunit may mga hangganan at may mga hiling. Kung sinabi niya ay pagpapalain siya, hindi lamang po sarili lang o sa mga bagay na hinihingi na wala namang talagang saysay o wala naman talagang hindi kagamit-gamit, kundi ito'y napakahalaga na hinihingi niya na kung pagpapalain siya, dapat pagpalain din yung iba at pagpalain din yung lugarin, pagpalain din yung lahat ng buhay na buong pamilya, pagpalain din po ang church o churches na lugar na kinabibilangan niya. Kaya ganun po katindi ng pananalangin ng dapat naman may disiplina at may hangganan at may limitasyon. Dapat po sa aral ng buhay ni Chavez ay makatitiyak ang hiling. Tinitiyak niya na mangyayari ang kanyang kahilingan dahil kailangan yung mangyayari. Sapagkat dito, napapalawakin niya, hindi lang yung 100% ang ibig niya sabihin doon. Yung pananampalataya, yung pangangailangan ng bawat isa, physically, financially, spiritually, buong puso, kalinisan, buong gawa, buong church, at buong katawan ng ating Diyos.
ang kahilingan niya, tinitiyak niya na mangyayari. Maging bukas yung kalooban ng ating Panginoon at ng ating sarili kung paano tayo tutugon sa kanyang mga panalangin. Ganun kaganda ang buhay ni Jabez na hindi lang hinihingi niya ay pansarili, kundi yung kalooban ng Diyos ang mangyayari. Yung kalooban at hinihiling din niya na lagi tayong mag-take you, magpasalamat sapagkat kung tayo nakakatanggap ng pagpapala, hindi lamang tayo nakakalimot, kundi nagpapatuloy sa kanyang gawain. Nagpapatuloy na tanggapin kung ano yung kalooban niya na pagpalain ka, pagpalain mo din yung church, pagpalain mo. Dito makikita natin kung ano yung discipline na gustong mangyari ni Jabez sa buhay niya. At yun po ay yung discipline ng structures, ng boundaries, ng prayer ni Jabez. At dito makikita na siya talaga yung dapat na sundan, tingnan, yung pamana na kahit dadalawang verse lang po, kahit dadalawang, pero makabuluhan, napakalaki, napakalawak ng kanyang prayer. Napakalaking iniisip na ng katiyakan, maging katiyakan ng ating hiling, maging bukas ang kalooban natin. At maging may paggalang tayo sa kapangyarihan na gagawin sa atin ng Panginoon. Galangin natin kung ano yung kalooban ng Panginoon sapagkat siya ay marunong. Siya ay bibigay ng karunungan, nagbibigay ng kapangyarihan sa bawat isa. Sapagkat yun ang Diyos na sinasamba natin, na nagkakaloob ng tulong. Titiwala tayo, na dapat maging mapagtiwala tayo sa Diyos na gagawin niya ang lahat ng pangako, ang lahat ng sinabi niya na sa saling lahi, ipamamalas niya, dadama niya yung pangako niya na i-bless niya ang bawat isa, ang bawat pamilya, ang bawat lugar, ang bawat church, ang bawat lahat ng tumatayo dito bilang leaders youth, leaders, elders, pastora, lahat ng ito'y gagawin niya, ang pangako niya na i-bless niya. Hindi lang buhay spiritual, hindi lang buhay na buhay na walang hanggan, yung eternal life na pinapangako mo hanggang nabubuhay. Ito yung dulo. Ito yung kung paano pagpapasyahan natin yung buhay. Sabi nga dito, yung scripture na day 1 na ibinigay sa akin ay hindi pa tapos ang story. Hindi pa tapos ang istorya. Nagpapatuloy pa tayo sa istorya. Sapagkat ito yung istorya na hindi na natatapos. Sapagkat istorya to ng Panginoon. Istorya ni God. Kung kukonek natin ang ating mga sarili, tayo matatapos magdidiin. Pero ang Diyos, siya walang hanggang Diyos. Siya yung Diyos na makapangyarihan. At siya yung Diyos na hindi kayang limitahan, hindi kayang hangganan. Sapagkat siya walang hanggan na Diyos na nagpapala sa bawat isa. Ito po, ang buhay ni Jabez, nakalugod-lugod sa Panginoon, na kahit na napakaiksi lang at napakaliit. At dito, kahit na nahirapan ang buong family niya kung paano siya, yung kanyang nanay, yung kanyang pamilya, napakabigat, napakasakit. Sapagkat siya, kung titingnan na siya walang kakayanan, siya premature, siya hindi niya maipamamalas yung kagalingan na galing sa kanya, kundi talagang pinag-pray niya yung discipline, pinag-pray niya sa Panginoon na ang buhay niya ay magkaroon ng kabuluhan, magkaroon ng kagandahan, magkaroon talaga ng lawak, sapagkat siya nananampalataya sa ating Diyos na makapangyarihan. Sapagkat siya talaga yung nag-discipline, structures, boundaries, prayer. Talagang ginawa niya yun. Kahit sa kabila ng maliit lang ang kanyang sinulat dito sa 1 Chronicle chapter 4, 9-10. Dito makikita natin na yung buhay niya dapat na magtitiwala talaga sa Panginoon. Na dapat talaga ay magkakaroon ng katapangan, magkakaroon ng tama, magkakaroon ng
ah, pananampalataya para pagpalain ng Panginoon. Isang maganda at isang mapagpalang verse na binigay sa atin ni ni Chavez, sapagkat siya ginamit ng Panginoon, ginamit ang buhay niya at makapangyarihan. Ngayon po makikita na natin kung ano yung pwede nating ipag-pray na katulad din ni Chavez na discipline sa structures, boundaries prayer ng WCM. At ito po ang magaganap na dapat maganap sa buhay din natin na mapalawak ito. At dito po yung ating mga prayer request itong araw na ito, na makikita natin kung ano yung gusto natin sa church na ipag-pray natin. Dito maipamamalas natin ang uri ng pag-pray. Sabi nga daw po, pag tayo nagpe-pray and fasting, no, dapat 100%. 100% na yung request natin sa Panginoon, mag-focus lang po tayo. I-focus natin yung ating mga sarili bilang isang leader, bilang isang kaya nating ibigay yung kasiyahan ng puso't isip at damdamin natin sa pagpe-pray natin. Dapat yun ng discipline natin. At dito po, bilang 100% din nabigay natin yung pangangailangan ng ministry. Na 100% din na maglingkod tayo sa Kanya. Maglingkod tayo sa ating Panginoon. Sapagkat ito yung uri ng ating dapat na pagsamba. Kailangan granted. Yung malawak, malaki. Yung pagmi-ministry natin. At 100% din ng service ang maibibigay din natin. Bilang to material, bilang to pinansyal, kundi 100% sa mga tao na gusto natin paglingkuran, na handang maglingkod din sa Diyos. Dapat makahanap tayo ng 100% na kayang maglingkod din sa ating Diyos. At maitayo yung foundation ng 100% din sa churches na pangangailangan natin. At 100% din na madami ang leader na kailangan magdagdag pa ng mga leaders, magdagdag pa ng matatalino at mga talagang gustong ipagkaloob yung sarili nila. Hindi lang po yung nandun lang sa loob ng WCM. Kailangan makita natin sa pag-ministry ng mga youth, ng mga bata, ng kids ministry, makahanap tayo ng mga leaders doon. Makahanap tayo ng talagang totoong pusong maglilingkod sa Diyos. Yung 100% din ng kanilang mga sarili. 100% din na patuloy nilang lumago ang paglago ng kanilang sarili. Ito ay parang buto na itinatanim. Ito ay parang buto na tutubo sa kanilang puso, isip, damdamin, kaluluwa nila. Natutubo yung salita ng Diyos, yung Word of God. Yung ituturo ng WCM, ng World Central Ministry. Kailangan tumubo. Kailangan doon may saling lahi. May isalin na katulad ng ginawa ni Jabez sa buhay niya. Na hindi lang sarili niya, kundi mapalawak pa at mapadami pa. Ganon din natin titingnan ang WCM na may isasalin lahi ang ministry. May isasalin lahi kung ano yung gusto ng kalooban ng Panginoon. Hindi lang gusto lang ng bata, hindi lang gusto ng nanay, kundi gusto talaga ng Diyos sa buhay niya at gusto din ng bata na maisalin at maipaglingkod niya na 100% na makakilala siya sa Panginoon sapagkat napakabuti ng Diyos na kanyang sasambahin sapagkat siya'y buhay, siya'y mananatiling buhay sa puso natin. At kailangan din po na talagang sa pag-aayuno natin, dito makita natin ang pagpapakumbaba, pagsisisi, panalangin, kapatawaran, kagalingan ng ating buhay, kagalingan ng ating, ganun do yung motibo. Na dapat, motibo natin yung spiritual na kalagayan. Motibo natin na tayo magpasalamat. Motibo natin na magpuri tayo, mag-alay ng talagang uri ng pagdadasal, pagdidisiplina sa atin, at pagtulong. Ang pag-aayuno daw ang tunay na pag-aayuno. Dito po ngayon ay talagang
ang paggawa ng pagtulong. Talaga yun daw po yung pag-aayuno at pag-prayer natin sa church natin. Ang pagtulong at sa mga nangangailangan na kapwa natin. At pag-aalaga ng mga dukha, ng mga nangangailangan. At paggawa ng mabuti. At dito makikita natin na kailangan natin tayong magtiwala, sumunod, magtiwala sa Diyos na mangyayari ito. Ang bawat isa na nagmi-ministry ay ganito ang pag-aayuno at prayer upang magpatuloy ang kalooban ng Diyos, upang sundin ang kanyang kalooban. Makikita ko sa WCM, pagpe-pray ko, lahat sila, bilang isang mananampalataya, ang WCM talaga, ay nangyayari yung lahat ng iyon. Sila'y talaga hinihipo ng Panginoon yung bawat isang tao na kayang tumulong sa WCM. Kaya dapat, ang makuhang leaders ay may pusong ganun. Na kahit hindi naglilingkod sa WCM, ay kaya pa rin tumulong. Dahil ang Diyos talaga ay nagpapadala ng pusong matulungin, pusong handang magbigay, handang magpasako. Sapagkat hinahanap ng Panginoon ng mga leaders, hindi lang leaders ng elders, kahit pastor-pastora, ay ang pusong matulungin. Ay ang puso ng Diyos na tumutulong sa nangangailangan, sa may sakit, sa may problema financially, sa may nahihirapan sa spiritual niyang kalagayan, na hindi niya alam kung sino siya. Hindi natatapos ang istorya ng Panginoon. Hindi, walang ending. No ending. Kumbaga, hindi natatapos. Sapagkat ang buhay natin tapos na, pero siya, hindi siya natatapos. Bilang isang mananampalataya, ako po ay nag-uumpisa pa lamang. Pero hindi ako karapat-dapat. Pero dahil alam ko na nagmamahal ang Panginoon sa akin, alam ko na nagbibigay sa akin ng pagpapala, gusto ko, sa habang nabubuhay ako, maramdaman ko yung pagpapasakop sa Kanya. Maramdaman ko na yung akap niya bilang isang mananampalataya ng WCM. At dito po, makikita na natin, nahihanda na natin yung mga prayer request na hinanda dito ng WCM. Na kailangan daw po tayo ay may request sa ating Panginoon na ipananalangin natin. Sige po, ano po natin, manalangin po tayo sa ating Amang Diyos. O dakilang Diyos, o aming Ama, maraming salamat po. Naramdaman sana ninyo, Panginoon, ang paghingi ko at paglulumuhod ko ng paghingi ko sa inyo ng tulong at tumulong din sa iba. Hindi lang spiritual, hindi lang pinansyal, hindi lang, kundi 100% na tulong sa lahat-lahat ng mga nangangailangan ng WCM. Hindi natatapos ang inyong story, Panginoon. Tapos na ang buhay namin, pero, Panginoon, Ikaw ay hindi pa tapos sa amin. Maraming salamat po, O Lord, kung dadalangin namin ang mga request namin. Ang mga request namin. Ito po, Panginoon, ay inyong tugunin, inyong palawakin, katulad ng buhay ni Chavez. Ito po ay nang-request namin na hindi lang pansarili, kundi pangkalahatan, Panginoon. May 6 po kami na kahilingan sa aming pagpipray. Una po, number 1, dalangin ko po, Panginoon, na yung lahat ng naglilingkod dito, sinabi ko nga pong 100% na magagawa, pero Panginoon, kayo po yung nakakaalam. Pagpalain niyo po sila na makaakap sa inyo at makapaglingkod. Pangalawa, yung mga tao na gagamitin niyo, Panginoon, pagpalain niyo sila, madama at maakap niyo sila yung pagpapala na yun. Pangatlo po, yung lugarin, yung ginagawa namin ng
ng Word of God na mapalawak yun at magkaroon din naman po ng building na hindi lamang po dahil gusto namin ipagmalaki kundi dahil po may Diyos kaming buhay na gumaganap at gumagawa sa buhay namin. Pang-apat po, mga leaders pa talagang handang tumulong. At dito po, panlima po, siguro po yung lahat ng nananambahan dito at nananampalataya sa inyo. Lahat ng iyon, lahat ng mga pangarap nila, Panginoon, ay inyong tugunin at pangarapin din ang kalooban nyo. Pang-anim po, dito po, nakikita natin yung ang lahat ng buong pamilya, ang lahat ng buong churches na hindi na kayang sabihan pa kundi naisip nila, Panginoon, na kayo ay buhay at handang tumulong, handang mag-share sa iba ng yung salita. At ganoon din po pang-pito, dalangin ko rin po, lahat ng gagawin ng WCM ay samahan nyo kami na katulad ni Chavez na sinasamahan sa lahat ng gawain. Maraming salamat po sa pagharap namin po, Panginoon, ngayon sa 2026. Naway pagpalain mo kaming lahat. Maraming salamat po. Sa iyo lamang po ang papuri. Sa iyo lamang po ang pasasalamat sa iyong makapangyarihang pangalan. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Pagninilayan po natin ang unang araw na itong unang araw ng prayer and fasting. Ito po sa una, may mga pangalan o label ba sa buhay mo na mula sa nakaraan, pamilya o karanasan na patuloy na naka-apektos kung saan paano mo tinitingnan ang sarili mo. Sa pangalawa po na ating pinagninilayan ngayon, sa pangalawang katanungan, tulad ni Jabez na may mga sitwasyon ba sa buhay mo na hindi mo pinili ngunit kailangan mong dalhin ngayon. Sa pangatlo po, paano nakaapekto ang mga disadvantage o paghihirap na iyon ng iyong pananampalataya, pag-asa at mga desisyon. Sa pang-apat, sa anong bahagi ng buhay mo na raramdaman na parang doon lang natatapos ang istorya. Sa panglima pong katanungan, ano ang sinasabi ng Diyos sa iyo ngayon sa katotohanang hindi pa tapos ang kanyang istorya sa iyong buhay? Ang anim po, paano mo maisusuko sa Diyos ang mga limitasyon na matagal mo nang inaakala na hadlang sa kanyang plano? Pang-pito po, ano ang isang konkretong hakbang na maaari mong gawin ngayong linggo upang magtiwala sa Kanya, gamitin ng Diyos ang iyong buhay para sa Kanyang layunin at kaluwalhatian? At pangwalo po, kung mananalangin katulad ni Jabez ngayon, ano ang isang bagay na hihingin mo sa Diyos na baguhin ang iyong pananaw o sitwasyon? Yan po ang ating pagninilayan ng mga katanungang ito na sa kanya-kanya pong sarili, sa kanya-kanya pong pag-aayuno natin at pag-pray and fast. Maraming salamat po.